Yung bagong lahat, no? Good morning mga kabalbas. So ngayon meron na naman tayong i-review na motor, no? So ito ang bagong generation ng Mio. Pinapakilala ko sa inyo ang Mio Grabis. Siyempre, bago ang lahat, i-check muna natin yung mga buttons niya rito, no? Okay, yung high low beam, yung left and right, signal light niya. Tapos dito sa monitor niya, kita nyo naman gumagana siya, di ba? Tapos itong busina, yung on off niya, okay din. Yan, tingnan natin. Ayos, di ba? Ang ganda. So, pwede. Tignan natin tong monitor niya, no? So, ito ay naka full digital. So, madali siyang mabasa. I-click nyo lang yung button dito, makikita nyo yung trip A, trip B, tapos yung oras. So, ayos, maganda. Side mirror, maganda. Tapos meron siya ritong yung sa susian, may lock. May feature siyang charging port, no? Okay yun, approve yun, maganda. Tapos kung mamalengke ka, meron siyang sabitan dito. Maganda rin tong lagayan. Pag pa siya maglagay dito sa harap, okay yun. So maganda, ayos, okay tong motor na to. So ready na for road test. Meron na namang nadagdag sa generation ng mga Mio, no? So alam na natin, pagdating sa Mio, sikat na sikat yan dito sa Pilipinas kasi napakaganda naman talaga ng mga design nila. Tsaka mapapalingon ka talaga pag dala mo to sa kalsada. Patok din siya sa mga lalaki, sa mga babae, magandang gamitin. Kuwang-kuha nito yung taste nating mga Pinoy, no? Pagdating sa scooter. So kaya pumatok siya dito sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, no? So konting history lang. 2019 siguro pinakilala itong Mio Grabis dito sa Pilipinas. Sa larangan ng mga Mio, siya ay nadagdag sa listahan. Kaya ngayon, alamin natin kung ano bang maganda dito sa Grabis at ano rin ang hindi maganda sa performance ni Grabis. So tara, umpisa natin. Let's go! So, umpisa natin sa kanyang appearance, no, mga kabalbas. Napansin ko dito kay Grabis yung itsura nung nung harapan niya, parang may pagkadating ng NMAX kasi dahil wait lang, tawid muna tayo rito ng maayos para tuloy-tuloy tayo. So, yun nga, no, kamukha siya ng NMAX. Okay, wait lang. So, game. So, kamukha siya ng NMAX, yung harapan niya pag titignan nyo. So, welcome po muna tayo dito sa Southwood City. So, saan na nga tayo? So, yun nga, hawig siya ng NMAX. So, maganda yung harapan niya kasi gawang Yamaha rin naman to. Tapos yung nagustuhan ko rin dito, yung spacious siya, no? Pag gagamitin niyo siyang pamalengke, pwede siyang malagyan dito sa sa may step foot niya. Tapos may sabitan din siya, naka-stock na. Then yung storage niya, no, sa ilalim ng ng upuan, kasyang-kasya yung yung large na full face helmet. So malaki yung pwedeng malagay dito, kahit siguro hindi na maggamit ng top box, okay yun. Maganda yung design nung Grabis. Pwede siyang pang daily use kasi kahit saan mo siyang dalhin, swak na swak talaga siya. Relax lang din yung yung seating position niya rito kahit matangkad na ako, no. So hindi naman siya masakit sa likod. Okay na okay yung niya, yung pwesto niya. Hindi rin masikip dito sa bandang tuhod ko. Pagdating naman sa kanyang fuel consumption, matipid din naman tong Grabis. So okay na okay siya dahil lahat ng Yamaha ngayon naka blue core na So ang blue core, ito yung nagbibigay ng ng tipid.
Kasi more power, talagang kakain siya ng gasolina. Pero dahil sa Blue Core, more power siya pero tipid lang yung niya, yung konsumo ng gasolina. Pagdating naman sa design and features, napakaraming i-upgrade dito sa Grabis. So unang-una, nilagyan nila ng front fuel lid, no? So kung maggagasolina ka, komportable na siya, hindi ka na kailangang magbukas pa ng upuan para lang magpa-gasolina. Meron na siya rito sa harap, nilagay nila sa ilalim ng ng manubela. Ang lupit din ng charging port niya dito sa may bandang kanan, no? Ilalim din ng manubela. Napaka-advantage na ito pag long drive ka or nagko-courier service ka. Kailangan mo lang ng cellphone holder at saka malupit na charger, hindi ka na malulubat sa daan. Ayos yun. Magandang magandang features yun para sa ganitong mga klaseng motor. Kasi bihirang-bihira mo makita yon. Karaniwan lang siya sa mga 4 wheels na merong charging port. So okay yun, goods. Magandang bagay din yung merong hazard na yung Grabis, no? Advantage yun kasi mahal din magpakabit nito sa mga shop. Hindi biro din yung presyo. So ayos yun, meron na siyang stock na hazard. Maganda yun pag nasa mga emergency ka, magagamit yan. Ayos. Pagdating naman sa gulong ni Grabis, no? So magandang advantage din. Naka tubeless harap at likod. So easy driving na lang to. Pinalaki na rin yung gulong niya. So swak na rin siya sa long drive. Magandang gamitin talaga tong Grabis. Marami siyang mga advanced na features. Sa brake system naman naka disc brake na. So okay din yun, goods. At saka sobrang kapit din niya pag nagpreno ka. Alalay nga lang para hindi ka tumalsik. So yun yung mga nagustuhan ko na magandang features ng Grabis, tsaka magandang specs niya. So kung may malimutan man ako, nakaligtaan ko, comment nyo na lang dyan sa ibaba para malaman natin kung ano pang magandang binibigay nito ni Grabis. So magdako naman tayo ngayon sa mga problema ni Grabis or hindi natin nagustuhan sa kanya. Siguro ang unang-una natin sa listano na hindi maganda kay Grabis yung stock na battery niya. Maraming nagsasabi na mahina yung stock na battery ng Grabis, hindi siya nagtatagal, pero itong motor na to naka-stock pa rin siya ng battery. So antabayanan lang natin kung gaano siya katagal talaga, kung mabilis ba talagang masira or hindi. So yung pangalawa naman yung dito sa apakan niya ng nung paa. Yung stock niya masyadong maraming slide. Ano bang tawag dito? So yun nga, kung maputik talagang kakapit siya. So pangit para sa akin yun. Magagawa naman ng paraan. Pwede natin lagyan ng mga nabibili na na apakan. Pwedeng palitan yan. So hindi problema yon. Okay, so ayan yung mga listahan natin, no? Maraming maganda, konting pangit, pero kung may nakaligtaan man ako, sabihin nyo sa akin, i-comment nyo dyan sa baba para malaman ko rin. So okay, so dito ko na siguro tatapusin yung review natin. Sana natulungan ko kayo. Kung gusto nyong bumili ng Grabis, magkaroon kayo ng idea kung ano ba talagang features na itong motor na to at ang kanyang spec. So nais ko ring pasalamatan si Sir Romulo Medina, no? So pinahiram niya tayo ng kanyang motor. So salamat, sir. Sa susunod na vlog natin, abang-abang na lang kayo mga kabalbas.
So, ito po ang inyong Air Max. Peace! Yo! Meanwhile. Sir! Balik ako! Yari. Ano yun, sir? Yung sticker kayo, sir. Ay! Kilala mo ba ako? Oo naman, sir. Air Max. Oh, sir. Salamat, sir. Thank you. Sir, subscriber mo ko, sir. Uy! Thank you, thank you. Salamat sa kay Sir Cabalbas dito sa sticker. Suportahan natin siya sa tuloy-tuloy niyang pag-vlog. Yun lang.